Basahin mo ang nasa loob ng sobrang yan. Andrea, desisyon na ito ng board. At bilang CEO, kailangan ko nang pirmahan ang iyong termination papers. Ang boses ni Marco ay kasing lamig ng hanging-hanging nanggagaling sa aircon yung kanilang silid kainan. Walang panginginig. Walang pag-aalinlangan. Ibinaba niya ang isang kulay kayumangging sobre sa ibabaw ng hapagkainan. Eksakto sa gitna ng dalawang pinggang may lamang espesyal na adobong pula, ang paborito niyang ulam na 3 oras na masusing niluto ni Andrea. Dahan-dahang itinaas ni Andrea ang kanyang paningin. Sa gitna ng hapag, may isang maliit na kandilang unti-unti nang nauupos. Ang ika-12 kandila, na sumisimbolo sa 12 taon ng kanilang pagsasama. Hawak-hawak pa ni Andrea ang isang bote ng mamahaling alak na binili niya gamit ang kanyang natipong maliit na sahod. Isang surpresa sana para sa kanilang anniversary. Ang init ng bagong luto na ulam ay tila nanunuot sa kanyang balat. Ngunit ang puso niya ay parang binalot ng makapal na yelo sa narinig na balita. Termination. Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Andrea ay tila isang bulong na halos hindi marinig. Pakiramdam niya ay biglang nawalan ng hangin sa loob ng silid. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay masayang nag-aayos ng mga bulaklak sa florera, ay nagsimula ng manginig. Yes, Andrea, we are restructuring. At sa tingin ko, mas makabubuti sa kumpanya kung ang papalit sa posisyon mo bilang Chief Operations Officer ay si Nathan. My cousin needs the experience. At ikaw naman ay pagod na. 'Di ba you should stay at home and focus on being a wife and a mother to Sofia? Mas kailangan kanya rito kaysa sa opisina. Sumandal si Marco sa kanyang upuan. Tila ba ang pagtanggal sa sariling asawa sa kumpanyang sila mismo ang nagpatayo ay isang ordinaryong transaksyon lamang. Napatingin si Andrea sa sobre. Ang papel na yon ang pumatay sa lahat ng puyat, pagod, at talinong ibinuhos niya sa Brightwave Solutions. Siya ang utak sa likod ng bawat kontrata, ang bawat diskarte sa marketing na nagdala sa kanila sa tuktok. Habang si Marco ang naging mukha ng tagumpay, tinanggap niya ang pananatili sa anino sa loob ng maraming taon dahil naniwala siya sa pangako ng asawa na ang tagumpay ni Marco ay tagumpay din ng kanilang pamilya. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang dibdib. Parang 1,000 karayom na sabay-sabay na itinusok sa kanyang puso. Hindi siya makahinga ng maayos. Ang paligid niya ay tila naglaho, at ang tanging nakikita na lamang niya ay ang malamig na mukha ng lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya. Dahan-dahang tumayo si Andrea. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa bigat ng emosyong hindi na kayang dalhin ng kanyang katawan. Nais niyang sumigaw. Nais niyang itanong kung bakit. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mapait na apdo. Naglakad siya patungo sa kusina upang kumuha ng tubig. Ngunit bago pa man siya makapasok, narinig niya ang boses ng kanyang biyenan na si Lola Estela mula sa kabilang silid. Marco, tapos mo na bang ibigay ang balita sa kanya? Ang tinig ni Lola Estela ay puno ng sarkasmo at kagalakan. Salamat naman at nakinig ka sa akin. Ang isang babae ay dapat nasa kusina at nag-aalaga ng anak. Hindi nakikipagpaligsahan sa galing ng kanyang asawa. Masyado nang lumalaki ang ulo ni Andrea. Akala mo kung sinong haligi ng kumpanya. Nakakalimutan niyang isa lang siyang Ramirez na nakikisalo sa grasya ng mga delgado. Huminto ang mundo ni Andrea sa pintuan ng kusina. Ang bawat salita ni Lola Estela ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang pisngi. Ang panlalait na ito ay hindi na bago. Ngunit ang malamig na tawa ni Marco bilang tugon ang tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. Hayaan mo na, pindi. Gagawin ko siyang consultant para lang hindi siya magmukhang kawawa. Pero si Nathan na ang hahawak ng lahat ng accounts niya. Andrea will stay where she belongs. Bumalik si Andrea sa silid kainan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila nagdurugo na. Tumingin siya kay Marco, na ngayon ay nagsimula ng kumain ng adobong niluto niya. Tila ba walang nangyaring trahedya? Ang bawat pagnguya ni Marco ay tunog ng pagkawasak ng kanilang sumpaan. Sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang paulit-ulit na umaaling-awngaw sa isipan ni Andrea. Isang tanong na alam niyang magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Sa loob ng 12 taon, naging asawa mo ba talaga ako? Marco, o isa lamang akong kasangkapan na tinatapon mo na ngayon dahil sa tingin mo ay wala na akong pakinabang.
Tumayo si Andrea at iniwan ang hapagkainan. Ang sobrang kayumanggi ay nananatiling nakalatag sa tabi ng kandilang tuluyan nang namatay. Nagiiwan ng isang manipis na usok na mabilis na naglaho sa dilim. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay ang bahay na ito, na itinuring niyang palasyo, ay isa na lamang malamig na bilangguan. Magtimpla ka nga ng kape in tepahe, Andrea. Yung matapang, yung kayang gisingin ang diwa ko. Hindi katulad mo na parang laging tulog sa pansitan. Ang boses ni Lola Estela ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw sa loob ng kusina. Nakatayo siya sa may pintuan, suot ang kanyang mamahaling robe, at hawak ang isang rosaryo. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng kabanalan. Ang mga titig niya ay direktang nakatusok sa likod ni Andrea, na noon ay abala sa pagluluto ng sinangag at pagpiprito ng tuyo, isang gawaing dati ay ginagawa ng kanilang katulong. Ngunit simula ng gabing iyon, tila ito na ang bagong papel na itinakda para sa kanya. Hindi lumingon si Andrea. Ipinagpatuloy niya ang paghalo sa kanin, habang ang usok mula sa kawali ay humahalo sa bigat ng kanyang bawat hininga. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto pa mula sa magdamag na pag-iyak. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatiling matatag sa paghawak ng sandok. Narinig mo ba ako? Andrea, o baka naman pati pandinig mo ay tinanggal na rin ni Marco kasabay ng posisyon mo sa opisina? Dagdag pa ng matanda, habang dahan-dahang naglalakad patungo sa hapagkainan. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa makinis na sahig ay tila isang babala ng paparating na unos. Opo, mama, nagpapakulo na po ang tubig. Maikling sagot ni Andrea. Ang boses niya ay walang emosyon. Isang pader na pilit niyang itinataas upang hindi makita ng matanda ang dugong dumadaloy mula sa kanyang mga sugat na dulot ng kataksilan. Mabuti naman, dapat ay masanay ka na sa ganito. Isang malaking karangalan ang magsilbi sa pamilya Delgado. Huwag mong isipin na porket tinanggal ka sa kumpanya ay wala ka ng silbi. Dito sa bahay, magagawa mo ang tunay na tungkulin ng isang babae. Tignan mo nga yung sarili mo sa salamin. Mukha ka ng CEO kung manamit noon. Nakakalimutan mong ikaw ay asawa lamang. Ngayon, sa suot mong apron, mukha ka ng tao. Ang bawat salita ni Lola Estela ay tila isang patak ng asido sa balat ni Andrea. Alam niya ang ginagawa ng matanda, ang unti-unting pagpapakubli sa kanyang pagkatao. Ang pagpaparamdam na ang kanyang talino at kakayahan ay isang kasalanan. Maya-maya pa ay narinig ang mabibigat na yabag ng sapatos mula sa hagdanan. Pumasok si Marco kasunod ang kanyang pinsan na si Nathan. Si Nathan ay may suot na suit na halatang bago. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan na hindi naman kayang tapatan ng kanyang karanasan. Good morning, Tita Estela. Good morning, Insan Andrea. Masayang bati ni Nathan, ngunit ang tawag niyang Insan ay may halong pangungutya. Insan na yung mga files sa server, bakit parang hindi ko mabuksan ang main folder? Kailangan ko yun para sa meeting natin mamaya sa mga Valdez. Huminto si Andrea sa paglalagay ng pagkain sa plato. Tumingin siya kay Marco. Umaasa na kahit papaano ay ipagtatanggol siya nito. O kahit man lang tignan siya sa mga mata. Ngunit nanatiling nakatitig si Marco sa kanyang cellphone. Tila ba ang asawa niya ay isa lamang kagamitan sa kusina na hindi kailangang pansinin? Marco, tawag ni Andrea sa asawa. Hindi pa handa si Nathan para sa Valdez account. Maraming detalye doon na ako lang ang nakakaalam. Baka magkaroon tayo ng problema. Dito na ibinaba ni Marco ang kanyang cellphone at tumingin kay Andrea nang may inis. Andrea, stop it. Nathan is more than capable. At sinabi ko na sa'yo, hindi mo na kailangang intindihin ang opisina. Just give him the passwords. Huwag mong pahirapan ang pinsan ko dahil lang sa pride mo. Pride? Bahagyang napatawa ng mapait si Andrea. Pride ba ang tawag sa pag-aalala sa kumpanyang itinayo natin mula sa wala, Marco? 12 taon kong iningatan ang account na yan. At 12 taon mo ring hinawakan ang leeg ng anak ko. Singit ni Lola Estela habang marahas na ibinababa ang kanyang tasa ng kape. Dahilan upang tumalsik ang kaunting likido sa malinis na mantel. Hayaan mo si Nathan, lalaki siya. Alam niya ang ginagawa niya. Hindi niya kailangan ng dikta ng isang babaeng masyadong mataas ang lipad. Tumahimik si Andrea. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng baso na paulit-ulit na dinudurog ng maso. Pinanood niya si Nathan na kumakain ng may ganang-gana. Habang si Marco ay tumatango sa bawat kwento ng pinsan tungkol sa mga planong babaguhin sa opisina, mga planong alam ni Andrea na magdadala sa kanila sa kapahamakan. Nang matapos ang almusal,
Tumayo na ang dalawang lalaki upang umalis. Si Andrea ay naiwang mag-isa upang magligpit ng mga pinagkainan. Habang dinadala niya ang mga maruming plato sa lababo, naramdaman niya ang presensya ni Lola Estela sa kanyang likuran. Hindi agad umalis ang matanda. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang braso ng mahigpit. Ang mga kuko nito ay bahagyang bumaon sa balat ni Andrea. Inilapit ni Lola Estela ang kanyang labi sa tainga ng minugang at bumulong ng may boses na kasing talim ng labaha. Huwag mong isipin na makakabalik ka pa sa kumpanya. Andrea, tandaan mo ito, ikaw ay isang Ramirez lamang. Lahat ng meron ka, pati ang apelidong gamit mo, ay utang mo sa mga delgado. Maging mapagpasalamat ka na lang na hinahayaan ka pa naming manatili sa bubong na ito. Dahil sa sandaling magkamali ka, hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Pati ang anak mong si Sofia, kukunin namin. Nanigas si Andrea sa kanyang kinatatayuan. Ang lamig ng banta ni Lola Estela ay gumapang sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Nanlabo ang kanyang paningin habang tinitignan ang kanyang sariling refleksyon sa tubig. Sa lababo, isang babaeng sugatan, takot, at tila nawawalan na ng pag-asa. Umalis ka na sa upuang yan, Andrea. Masyado nang naging komportable ang pakiramdam mo sa pwestong hindi naman talaga para sa'yo. Ang boses ni Nathan ay parang isang matalim na kuko na kumakalmot sa sahig ng opisina ni Andrea. Nakasandal siya sa hamba ng pinto, nakapamulsa, at may nakakalokong ngisi sa kanyang mga labi habang pinapanood si Andrea na nag-aayos ng kanyang mga huling gamit. Ang silid na ito, na 12 taon na naging saksi sa bawat puyat, bawat tagumpay, at bawat luhang ibinuhos ni Andrea para sa kumpanya, ay tila biglang naging malamig at banyaga sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Andrea. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakahawak sa gilid ng mesa, ang mesang gawa sa matigas na kahoy, na siya mismo ang pumili. Noong nagsisimula pa lamang sila ni Marco, sa isang maliit na garahe, hinaplos niya ang makinis na ibabaw nito. Nararamdaman ang bawat gasgas na sumisimbolo sa bawat krisis na nalpasan nila. Ngunit ngayon, ang mesang ito ay titirhan na ng isang taong walang alam, kundi ang mang-agaw ng pinaghirapan ng iba. Huwag kang mag-alala, Nathan, tapos na akong mag-impake. Mahinahong sagot ni Andrea. Bagaman sa loob niya ay parang may isang malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang binubunot ng walang pamanhid. Good. Kasi mamaya, darating ang mga investors. Ayaw ko namang makita nila na may anino pa rin ng nakaraan dito. Sabi ni Nathan sabay lakad patungo sa swivel chair ni Andrea. Umupo siya rito ng may labis na kagaanan. Ipinatong ang kanyang mga sapatos sa ibabaw ng mesa at humalakhak. Alam mo, Andrea, masyado kang seryoso sa buhay. Relax ka lang. Ngayon, panoorin mo kung paano pinapatakbo ng isang tunay na delgado ang kumpanyang ito. Sa sandaling iyon, narinig ni Andrea ang tunog ng pagpindot sa keyboard. Mabilis at walang ingat ang bawat galaw ni Nathan. Pinanood ni Andrea ang monitor, kung saan nakabukas ang main database ng Brightwave Solutions, ang kanyang obra maestra. Isang maling pindot ni Nathan, isang padalos-dalos na utos. At nakita ni Andrea ang isang babala sa screen na nagliliyab sa kulay pula. Nathan, huwag mong i-delete ang folder na yan. Yan ang mga legacy accounts natin. Babala ni Andrea. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Huwag mo akong turuan, Andrea. Alam ko ang ginagawa ko, bulyaw ni Nathan. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng data sa screen. Naglaho ang mga kontratang pinaghirapan ni Andrea sa loob ng isang dekada. Sa halip na humingi ng tawad, tumawa lamang si Nathan ng may kasamang inis. Wala yun. Madali lang yung bawiin. Masyado kang praning. Lumingon si Andrea sa labas ng salamin na pinto ng kanyang opisina. Nakita niya ang kanyang mga tauhan sina Marites, June, at ang iba pa na matagal na niyang kasama. Ang kanilang mga mukha ay puno ng lungkot at takot. Nakita niya ang kanilang pagtingin sa kanya. Tila humihingi ng tulong. Tila nagtatanong kung bakit sila iniiwan ng kanilang tunay na pinuno. Ngunit wala siyang magawa. Pinilit niyang ngumiti ng tipid at tumango sa kanila. Isang senyas na kailangan nilang sumunod sa bagong pamunuan, kahit na alam niyang patungo sila sa isang malaking bangin. Pumasok si Marco sa silid. Suot ang kanyang pinakamahal na suit. Hindi niya man lang tinignan ang bakanting mga istante ni Andrea. Ang kanyang atensyon ay nasa kay Nathan lamang. Handa na ba ang presentation para sa VIP client natin mamaya?
Nathan's tanong ni Marco. Ang boses niya ay puno ng pagmamalaki sa pinsan. Of course, insan kami pa ba? Sagot ni Nathan habang mabilis na isinasara ang laptop. Itinatago ang pagkakamaling kakagawa lang niya. Tumingin si Andrea kay Marco. Marco, kailangan kong makausap ang client na yun. May mga espesyal silang request na ako lang ang nakakaalam ng detalye. Baka magkaroon ng aberya kung hindi ako ang haharap. Hindi man lang huminto si Marco sa kanyang paglalakad. Hindi na kailangan, Andrea. Sapat na ang handover notes mo. Sabi ni Mama, kailangan mong umuwi ng maaga dahil darating ang mga bisita para sa hapunan mamaya. Yun ang mas kailangan mong asikasuhin. Nanatiling nakatayo si Andrea sa gitna ng silid. Hawak ang isang maliit na kahon ng kanyang mga personal na gamit. Pinanood niya ang dalawang lalaki na lumabas ng opisina, nagtatawanan at tila walang pakialam sa mundong unti-unti nilang ginigiba. Ang bawat hakbang nila sa hallway ay tila mga martilyong pumupukpok sa dignidad ni Andrea. Bago siya tuluyang lumabas, binalikan niya ng tingin ang kanyang dating mesa. Doon, sa ilalim ng keyboard, nakita niya ang isang maliit na sticker na idinikit ng anak niyang si Sofia noong nakaraang taon. Nakasulat doon, World's Best Mom at Boss. Isang matalim na sakit ang gumapang sa kanyang lalamunan. Hindi na niya napigilan ang isang patak ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi, na mabilis din niyang pinunasan, bago pa man ito makita ng sinuman. Naglakad siya palabas. Hindi bilang isang talunan, kundi bilang isang taong nawalan na ng dahilan para lumaban sa loob ng gusaling ito. Ngunit habang pababa siya sa elevator, naramdaman niya ang isang kakaibang panginginig sa kanyang bulsa. Ang kanyang cellphone ay umilaw. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa kanya. Huwag mong itatapon ang master key ng server. Andrea, darating ang araw na kakailanganin nila ang tanging taong marunong magbukas ng pintong sinarado nila. Napatitig si Andrea sa screen. Ang kaba sa kanyang dibdib ay humalo sa isang bagong uri ng determinasyon. Sino ang nagpadala nito? At ano ang ibig sabihin ng babalang ito sa gitna ng dilim ng kanyang kasalukuyan? Isang maliit na mitya ng kuryosidad ang nagsimulang magalab. Masyadong maalat ang pagtitimpla mo ngayon. Andrea, baka pati ang iyong pagkatao ay unti-unti na ring nagiging mapait dahil sa inggit. Ang boses ni Lola Estela ay tumama sa pandinig ni Andrea habang inilalapag niya ang mangkok ng kare-kare sa gitna ng mesa. Ang ginintuang kulay ng sarsa na hinalo ni Andrea sa loob ng 3 oras ay tila walang halaga sa matanda. Ang bawat sangkap ay pinili niya ng maigi. Ang mani ay mabusisi niyang dinurog. At ang bagoong ay espesyal na tinitimpla para lamang sa panlasa ni Marco. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng pagod na yon ay tinumbasan lamang ng isang mapait na puna. Nakaupo si Marco sa kabisera, abala sa paghiwa ng karne na tila hindi naririnig ang pambabastos ng kanyang ina sa kanyang asawa. Sa tabi niya ay si Nathan, na kanina padaldal ng daldal tungkol sa mga kliyenteng nakausap niya sa opisina. Kahit na alam ni Andrea na ang mga ito ay bunga lamang ng mga binhi na siya mismo ang nagtanim. Hayaan mo na. Ma, baka naparami lang ang bagoong dahil pagod siya sa pagliligpit ng gamit sa opisina. Sabi ni Marco nang hindi tumitingin kay Andrea. Ang kanyang tono ay tila nagtatanggol. Ngunit ang bawat salita ay may dalang pait na tila sinasabing kasalanan ni Andrea ang kanyang sariling pagkapagod. By the way, Marco, ang galing ni Nathan kanina sa meeting. Masayang sabi ni Lola Estela, habang binibigyan ng pinakamalaking parte ng karne ang pamangkin. Iyan ang tunay na dugong delgado, hindi katulad ng iba na kailangan pang magpanggap na magaling para lang mapansin. Napayuko si Andrea habang dahan-dahang nauupo sa dulo ng mesa. Ang kanyang mga paa ay kumakabog sa sakit dahil sa maghapong pagtayo sa kusina at pag-aasikaso sa mga gawaing bahay na ngayon ay sa kanya na lahat ipinasa. Ang bawat subo ng pagkain ay tila nagiging buhangin sa kanyang lalamunan. Biglang nagsalita si Marco. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan na tila may malaking anunsyong ibibigay. Nga pala, nakapag-book na ako ng flight. Susunod na linggo, pupunta tayong lahat sa Palawan. 1 linggo tayo roon para ipagdiwang ang pag-upo ni Nathan bilang bagong COO. Treat ko ito para sa pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Sofia, ang 14 na taong gulang na anak ni Andrea, na kanina pa tahimik na kumakain. Kasama po si Mommy, Dad. Tumigil ang paggalaw ng kutsara ni Marco. Tumingin siya kay Andrea nang may malamig na ekspresyon.
Si Andrea ay kailangang maiwan dito sa Manila. Maraming kailangang tapusin na report si Nathan at kailangan niya ng tulong ni Andrea para sa back-end analysis. Hindi naman pwedeng pabayaan ang kumpanya. Di ba besides, kailangan din niyang bantayan ang bahay at asikasuhin ang mga gamit ni Mama. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging bingi. Ang bawat patak ng pawis sa noo ni Andrea ay tila naging luha na hindi mailabas. Isang linggong bakasyon para sa lahat. Maliban sa kanya, iiwan siya sa bahay upang tapusin ang trabaho ng taong umagaw sa kanyang posisyon, habang sila ay nagpapakasasa sa ilalim ng araw at dagat. Naramdaman ni Andrea ang isang maliit at mainit na kamay na humawak sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Si Sofia, ang kanyang anak ay mahigpit na humawak sa kanya. Ang maliliit na daliri nito ay tila nagbibigay ng lakas na matagal nang ipinagkakait sa kanya ng mundong ito. Tumingin si Sofia sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at isang uri ng pangunawa na hindi dapat nararanasan ng isang bata sa kanyang edad. Mommy, ayaw ko pong sumama kung hindi ka kasama. Bulong ni Sofia. Ang boses nito ay nanginginig sa pigil na iyak. Sofia, huwag kang bastos sa daddy mo. Agad na bulyaw ni Lola Estela. Ang bakasyong ito ay para sa pamilya. At kung sinabi ng daddy mo na kailangang magtrabaho ng mommy mo, susunod siya. Yan ang papel niya rito. Pinilit ni Andrea ng ngumiti. Kahit na ang bawat kalamnan sa kanyang mukha ay sumasakit. Ayos lang, Sofia. Mag-enjoy kayo ron. Marami talaga akong kailangang asikasuhin dito. Matapos ang hapunan, habang nagliligpit si Andrea ng mga pinagkainan, narinig niya ang tawanan ni Marco at Nathan mula sa veranda. Ang tunog ng kanilang pag-uusap ay tila mga anino na bumabalot sa madilim na pasilyo ng bahay. Lumapit si Andrea sa pintuan, hindi upang makinig, kundi upang isara ito. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay tuluyang nagpahinto sa kanyang mundo. Hindi ka ba natatakot? Insan baka bigla na lang mapagod si Andrea at iwan ka. Dinig niyang tanong ni Nathan, na may halong tawa. Si Andrea hindi niya ako maiiwan. Sagot ni Marco ng may labis na kumpiyansa. Ang boses niya ay puno ng kayabangan, na tila pagmamay-ari niya ang kaluluwa ng kanyang asawa. Loyal yan, nakadepende ang buhay niya sa akin at kay Sofia. Kahit anong gawin natin, kahit gaano natin siya pahirapan, mananatili siya. Wala siyang pupuntahan, Nathan, dahil sa tingin niya, wala siyang kwenta kung wala ako. Nabitawan ni Andrea ang basong hawak niya. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi na tuluyan ng naputol. Nanatili siyang nakatayo sa dilim. Ang kanyang anino ay tila unti-unting lumalaki at nagiging isang banyagang hindi na niya kilala. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang alaala mula sa kanyang kabataan, ang biglang sumagi sa kanyang isipan ang boses ng kanyang ama na nagsasabing ang isang Ramirez ay hindi kailanman nagiging alipin ng sinuman. Ang tanong na nanatili sa kanyang puso ay hindi na bakit nila ito ginagawa, kundi hanggang kailan ko ito papayagan. Ang kadiliman sa loob ng kanilang silid-tulugan ay tila isang malapad at itim na telang bumabalot sa bawat hininga ni Andrea. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang likod ay tuwid, ngunit ang kanyang balikat ay tila pasan ang buong bigat ng langit. Kanina pa tapos ang tawanan sa veranda, at ang ingay ng mga kuliglig sa labas ay tila isang malungkot na musikang sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Narinig ni Andrea ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Marco. Amoy alak at sigarilyo. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pagod ngunit naroon pa rin ang bakas ng kanyang nakakaawang kayabangan. Hindi niya binuksan ang main na ilaw. Tanging ang malamlam na liwanag mula sa lampshade ang nagbibigay ng anino sa kanyang mukha. Hindi ka pa natutulog? Tanong ni Marco. Ang boses niya ay walang sigla. Tila ba ang pakikipag-usap sa asawa ay isang obligasyong nais na niyang matapos. Huminga ng malalim si Andrea. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Ngunit pinilit niyang panatilihing matatag ang kanyang boses. Narinig kita kanina, Marco, doon sa veranda, habang kausap mo si Nathan. Tumigil si Marco sa pagtatanggal ng kanyang relo. Ang tunog ng paglapag ng metal sa ibabaw ng glass table ay tila isang maliit na pagsabog sa gitna ng katahimikan. Lumingon siya kay Andrea. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa inis. At ano naman ang narinig mo, na loyal ka, na kailangan kita? Totoo naman.
Di ba, Tom? Sabi ni Marco sabay lakad patungo sa kanya. Umupo siya sa harap ng vanity mirror. Tila mas interesado sa sariling refleksyon kaysa sa nararamdaman ng asawa. Hindi yun ang ibig mong sabihin, Marco, sabi ni Andrea. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig sa pigil na emotion. Sabi mo mananatili ako dahil wala akong kwenta kung wala ka. Na wala akong pupuntahan. 12 taon, Marco. 12 taon kong ibinigay ang lahat ang talino ko, ang oras ko, ang buhay ko para sa'yo at sa kumpanya. Ngunit sa huli, tingin mo lang pala sa akin ay isang kasangkapang madaling kontrolin. Tumayo si Marco at hinarap siya. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagmamahal. Tanging ang lamig ng isang estranghero ang naroon. You're getting emotional again, Andrea. Yan ang problema sa'yo. Masyado kang madrama. Sabi ni Mama, tama nga siya, you're becoming unstable. Baka kailangan mo na talagang magpahinga sa bahay dahil hindi mo na kayang kontrolin ang emotion mo. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang puso ni Andrea. Ang pagbanggit sa kanyang ina, ang pagtawag sa kanya ng unstable, ito ang huling yugto ng pagtataksil. Pinanood ni Andrea ang asawa habang kumukuha ito ng isang folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa harap ni Andrea. Actually, Pao, yung katsyamta, mabuti na rin at gising ka pa. Sabi ni Marco nang may boses na kasing lamig ng semento. Kailangan mong pirmahan ito. It's a waiver of rights para sa lahat ng intellectual property na dinevelop mo sa Brightwave. Para ito sa kumpanya. Para maging malinis ang handover kay Nathan. After all, ginawa mo naman yun habang empleyado ka ng kumpanya ko, di ba? Napatitig si Andrea sa folder. Ang mga dokumentong iyon ay naglalaman ng lahat ng kanyang mga ideya, ang kanyang mga inobasyon, ang kanyang kaluluwa bilang isang professional. At ngayon, hinihiling ng lalaking pinakamahal niya na isuko niya ang lahat ng iyon nang walang anumang kapalit, maliban sa karangalang manatili sa kanyang tabi. Ang gintong singsing sa daliri ni Andrea ay tila naging isang napakabigat na kadena. Nararamdaman niya ang bawat sugat sa kanyang puso na tila bumubuka at nagdurugo ng tahimik. Ang bawat alaala ng kanilang masasayang sandali ay tila mga abo na lamang na tinatangay ng hangin. Mahal mo ba talaga ako, Marco? Tanong ni Andrea. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa folder, ngunit ang kanyang diwa ay malayo. O mahal mo lang ang pakinabang na nakukuha mo sa akin? Sa loob ng 12 taon, naging partner ba ako sa mata mo? Or isa lang akong empleyadong hindi mo kailangang bayaran? Hindi sumagot si Marco. Sa halip, kumuha siya ng ballpen at inilagay ito sa ibabaw ng folder. Pirmahan mo na lang, hindi nga. Andrea, wag mo nang palakihin ang gulo. Gawin mo ito para sa pamilya. Para kay Sofia. Dahan-dahang iniangat ni Andrea ang kanyang kamay. Hinawakan niya ang ballpen. Ang malamig na plastic nito ay tila nanunuot sa kanyang balat. Tumingin siya kay Marco, at sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, hindi pag-ibig o pagsunod ang nakita ni Marco sa mga mata ni Andrea. Naroon ang isang uri ng apoy na hindi kailanman nakita ni Marco, isang matalim, malalim, at nakakatakot na determinasyon. Ang titig ni Andrea ay tila tumatagos sa kaluluwa ni Marco, dahilan upang bahagyang mapaatras ang lalaki nang hindi nito namamalayan. Para kay Sofia, bulong ni Andrea, ang kanyang boses ay naging kasing talim ng labaha. Para sa pamilya o para sa sarili mong ambisyon na hindi mo kayang abutin kung wala ako, nanatiling nakatapat ang dulo ng ballpen sa puting papel. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang desisyong wala nang balikan. Ang hangin sa loob ng silid ay tila tumigil sa pagdaloy. Naghihintay sa susunod na galaw ng kamay na 12 taong nanahimik. Ngunit ngayon ay handa na sa isang huling pag-aalsa. Anong ibig sabihin nito? Dad, bakit tinanggal niyo si Mommy sa trabaho? Ang boses ni Sofia ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding hinagpis na hindi na kayang itago ng isang 14 na taong gulang na bata. Nakatayo siya sa gitna ng silid-kainan. Hawak ang isang gusot na papel na nakuha niya mula sa basurahan sa labas ng kwarto ni na Andrea at Marco. Ang dokumentong iyon, ang termination letter na pilit na itinago ni Andrea sa anak, ay tila isang maruming sikreto na ngayon ay nakahambalang nasa gitna ng kanilang Sunday lunch. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana
ay tila nagbibigay ng matalim na liwanag sa bawat butil ng kanin sa kanilang mga plato. Tumigil sa pagnguya si Marco. Ang kutsarang hawak ni Lola Estela ay tumama sa porselanang mangkok na lumikha ng isang matunog na ingay sa gitna ng biglang katahimikan. Sofia, bumalik ka sa upuan mo. Hindi yan usapan ng bata. Malamig na utos ni Marco. Ang kanyang mga mata ay umiiwas sa titig ng kanyang anak. Hindi usapan ng bata, Dad. Nakasulat dito na kinuha niyo ang pwesto ni Mommy para ibigay kay Tito Nathan. Mommy built that company, siya ang nagpupuyat gabi-gabi. Sigaw ni Sofia. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng dumaloy, tila mga ilog na humuhugas sa inosenteng pagtingin niya sa kanyang ama. Sofia, masyado ka nang nagiging bastos. Bulyaw ni Lola Estela habang marahas na tumatayo. Ang mommy mo ang nagturo sa'yo niyan. No. Ang maging mapagmataas at sumagot sa nakatatanda. Yan ang napapala ng batang pinalalaki ng isang babaeng mas inuna ang ambisyon kaysa sa pagiging ina. Lumingon si Lola Estela kay Andrea, na kanina pa nakatitig lamang sa kanyang plato. Ang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa ilalim ng mesa. Tignan mo ang ginawa mo sa anak mo, Andrea. Tinuruan mo siyang maging rebelde. Wala kang kwentang ina. Dahan-dahang tumingala si Andrea. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang uri ng pagod na umabot na sa sukdulan. Pinanood niya si Lola Estela na mabilis na naglakad patungo kay Sofia. Nakita niya ang pagtaas ng kanang kamay ng matanda, ang mga daliring nakabukas, handang dumapo sa pisngi ng kanyang anak upang patahimikin ito sa pamamagitan ng pananakit. Sa isang iglap, bago pa man dumapo ang palad ni Lola Estela sa mukha ni Sofia, isang kamay ang mabilis na humablot sa kanyang pulso. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Andrea sa braso ng biyanan ay tila isang bakal na nagpatigil sa oras. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Lola Estela sa gulat ay ang tanging maririnig sa silid. Huwag na huwag mong dadampian ng kamay ang anak ko. Estela, ang boses ni Andrea ay hindi malakas, ngunit ito ay may dalang bigat na tila isang dambuhalang bato na bumagsak sa kanilang pagitan. Nanlaki ang mga mata ni Lola Estela. Ano, bitiwan mo ako, Marco? Gyap? Tignan mo ang asawa mo, sinasaktan niya ako. Ngunit hindi na tinag si Andrea. Mas lalong bumaon ang kanyang mga daliri sa manipis na balat ng matanda. Sapat na upang maramdaman nito ang kapangyarihan ng isang inang nagising ang natutulog na lakas. Sa loob ng 12 taon, pinabayaan kitang saktan ako, pinabayaan kitang maliitin ang pagkatao ko, dahil naniwala ako na kailangan kong magtiis para sa pamilyang ito. Pero ang sakta ng anak ko, yan ang huling pagkakamaling gagawin mo. Binitiwan ni Andrea ang braso ng matanda nang may matinding pandidiri. Tumingin siya kay Marco, na ngayon ay nakatayo na rin, ngunit parang isang tuod na walang magawa. Ang duwag na anyo ng kanyang asawa ay tila isang huling kumpirmasyon na wala nang natitira sa kanilang pagsasama, kundi ang mga abo ng nakaraan. Mommy! Hikbi ni Sofia habang yumayakap sa baywang ni Andrea. Hinaplos ni Andrea ang buhok ng anak. Sofia, pumasok ka sa kwarto mo. Ihanda mo ang iyong mga gamit. Kumuha ka lang ng mga pinaka-importante. Andrea, anong sa tingin mo ang ginagawa mo? Tanong ni Marco. Ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng galit at kaba. Hindi siya sinagot ni Andrea. Naglakad siya patungo sa kanilang silid. Bawat hakbang niya sa kahoy na sahig ay tila isang pagbaklas sa bawat pader na nagkulong sa kanya sa loob ng maraming taon. Kinuha niya ang 2 maleta mula sa ilalim ng kama. Mabilis niyang isinilid ang kanyang mga damit, ang kanyang laptop, at ang maliit na alahas na minana niya sa kanyang sariling ina. Nang lumabas siya ng silid, bit-bit ang mga maleta, nakita niya si Marco na nakaharang sa pinto. Hindi ka aalis, Nagkata. Andrea, wala kang pera, wala kang trabaho, saan ka pupunta? Sa tingin mo ba ay mabubuhay mo si Sofia sa labas ng bahay na ito? Tumingin si Andrea kay Marco nang may halong awa. Mas pipiliin ko pang magsimula sa wala, kaysa manatili sa isang bahay na puno ng lahat ng bagay pero walang natitirang dignidad. Ang katahimikan ko ang nagturo kay Sofia na maging biktima, Marco. Mula ngayon, ituturo ko naman sa kanya kung paano tumayo. Naglakad si Andrea patungo sa pintuan. Kasunod si Sofia na bitbit ang kanyang backpack. Ang bawat hakbang nila palabas ay tila isang paglaya mula sa isang madilim na bilangguan
bago sila tuluyang lumabas. Lumingon si Andrea kay Lola Estela, na ngayon ay nakaupo sa sofa at naghihisterya. Ang akala nyo ay kumpanya nyo ang Brightwave. Estela Marco, sabi ni Andrea nang may mapait na ngiti. Panoorin nyo kung paano guguho ang lahat ng kinuha nyo, dahil ang kinuha nyo lang ay ang titulo. Pero ang utak at ang puso ng kumpanyang iyon, ito ay kasama kong naglalakad palabas ng pinto. Isinara ni Andrea ang pinto ng bahay ng mga Delgado nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang tunog ng pagsara ng kahoy na pinto ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng kanyang paghihirap. Sa labas, ang hangin ay sariwa. At kahit na hindi niya alam kung saan sila matutulog ngayong gabi, ang bigat sa kanyang dibdib ay biglang naglaho. Hawak kamay silang naglakad ng kanyang anak patungo sa kalsada, habang ang anino ng bahay na itinuring niyang tahanan ay unti-unting lumiliit sa kanilang likuran. Pasensya na po, Ma'am Andrea, pero invalid na po ang inyong card. Mukhang naka-freeze po ang account nyo. Ang boses ng cashier sa maliit na grocery store ay tila isang hatol ng kamatayan sa gitna ng ingay ng mga tao. Ramdam ni Andrea ang init na gumagapang sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa kahihiyan sa harap ng maraming nakatingin, kundi dahil sa matinding puot na nararamdaman niya para sa lalaking dati niyang tinawag na asawa. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang card. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang ibinabalik ito sa kanyang lumang pitaka. Ang tanging natira sa kanya ay ang ilang pirasong papel na barya at ang bawat sentimong na itago niya sa loob ng isang maliit na sobre bago sila umalis ng bahay. Tumingin si Andrea sa basket na may lamang ilang lata ng sardinas, isang balot ng noodles, at 2 pirasong pandesal. Kahit ang mga simpleng bagay na ito ay tila naging isang luho na hindi na niya kayang abutin. Iwan ko na lang po muna ang iba, miss. Ito na lang pong noodles at pandesal ang kukunin ko. Bulong ni Andrea. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Paglabas niya ng tindahan, sinalubong siya ng malagkit na init ng gabi sa isang masikip na eskinita sa Sampaloc. Malayo ang lugar na ito sa malamig at mabangong subdivision na kinagisnan nila ni Sofia. Dito, ang hangin ay amoy usok ng tambutso at pritong isda, at ang ingay ng mga tricycle ay tila walang katapusan. Umakyat si Andrea sa isang lumang apartment. Ang bawat hakbang niya sa kahoy na hagdanan ay lumilikha ng isang malungkot na tunog na tila nagrereklamo sa bigat ng kanyang dala. Sa loob ng kanilang maliit na kwarto, nakita niya si Sofia na nakaupo sa sahig. Ginagamit ang isang lumang karton bilang lamesa para sa kanyang takdang aralin. Ang tanging liwanag nila ay ang isang maliit na bumbilya na kung minsan ay kumukurap, tila nakikiramay sa kanilang sitwasyon. Mommy, bakit po pawis na pawis kayo? Tanong ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang mabilis na tumatayo upang tulungan ang ina. Wala lang ito, anak. Mainit lang talaga ang panahon. Pagsisinungaling ni Andrea, pilit na itinatago ang katotohanang hinarangan na ni Marco ang lahat ng kanyang paraan para mabuhay. Sa loob ng isang linggo, sinubukan ni Andrea na mag-apply sa iba't ibang kumpanya, ngunit sa tuwing maririnig ng mga HR manager ang kanyang pangalan, ang kanilang mga ngiti ay biglang naglalaho. Ang impluwensya ni Marco Delgado ay tila isang mahabang galamay na umabot sa bawat sulok ng industriya, sinisiguradong walang sino man ang kukuha sa kanya. Ang bawat reject na natatanggap niya ay tila isang sampal na nagsasabing hindi siya mabubuhay kung wala ang mga Delgado. Isang gabi, habang ang ulan ay malakas na bumabagsak sa bubong na yari sa lumang lata, narinig ni Andrea ang isang mahinang pagkatok sa kanilang pinto. Nanigas siya sa takot. Iniisip na baka pinahanap na sila ni Marco upang kunin si Sofia. Ngunit nang buksan niya ang pinto, ang mukha ni Nanay Anita ang matagal na nilang katulong ang bumungad sa kanya. Basang-basa si Nanay Anita. Yakap-yakap ang isang plastic bag na tila itinatago sa loob ng kanyang manipis na jacket. Ma'am Andrea, pasensya na po, ngayon lang ako nakapuslit. Binabantayan po ako ni Lola Estela. Mabilis na pinapasok ni Andrea ang matanda. Inilabas ni Nanay Anita ang laman ng plastic, isang lalagyan ng mainit na sopas at ilang piraso ng prutas. Ma'am, narinig ko po si Sir Marco. Sinabi niya sa lahat na huwag kayong tatanggapin sa trabaho. Gusto niya po kayong maghirap para bumalik kayo at magmakaawa. Napahawak si Andrea sa sandalan ng silya. Ang kanyang puso ay tila isang mitsa na unti-unting nauubos. Bakit kailangang maging ganito kalupit?
Nanay Anita, binigay ko ang lahat sa kanila. Dahil alam niya pong kayo ang tunay na lakas ng Brightwave. Ma'am, takot siyang makita kayong bumangon ng mag-isa. Sagot ni Nanay Anita habang hinahaplos ang kamay ni Andrea. Huwag po kayong susuko. Alam ko pong may plano ang Diyos. Nang makaalis si Nanay Anita, naupo si Andrea sa tabi ni Sofia na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa manipis na banig. Pinanood niya ang paghinga ng kanyang anak, ang tanging kayamanan na natitira sa kanya. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng panginginig ng kanyang cellphone sa ibabaw ng lumang kahoy na mesa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa una ay ayaw niya itong sagutin. Ngunit tila may isang boses sa loob niya na nagsasabing kailangan niya itong pakinggan. Hello, tanong ni Andrea. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagod at kuryosidad. Andrea Ramirez. Isang boses ng isang lalaki, malalim at pamilyar. Ang sumagot mula sa kabilang linya. Alam ko kung anong ginawa ni Marco sa'yo. Alam ko kung paano niya ninakaw ang iyong dangal at ang iyong kumpanya. Ngayon, tatanungin kita, gusto mo bang manatili na lang dyan sa dilim o gusto mong makita silang lumuhod sa harap mo? Nanlaki ang mga mata ni Andrea. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa pagdaloy. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang kislap ng kuryente na gumising sa kanyang natutulog na diwa. Ang pait ng kanyang kasalukuyan ay biglang nahaluan ng isang matamis na pangako, ang pangako ng katarungan. Sino ka? Tanong ni Andrea, habang ang kanyang titig ay nakapako sa butas ng kanilang bubong kung saan patuloy na tumutulo ang tubig ulan. Tila isang orasan na nagbibilang sa kanyang muling pagsilang. Bakwa? Hindi ko kailangan ng iyong awa, Mr. Valdez. Ang kailangan ko ay isang pagkakataon upang patunayan na ang kumpanyang pilit na ibinaba ni Marco ay itinayo sa ibabaw ng aking mga balikat. Ang boses ni Andrea ay mariin at walang bakas ng pag-aalinlangan, habang nakaupo siya sa harap ng malapad na lamesang gawa sa madilim na mahogany. Ang opisina ni Mr. Antonio Valdez ay matatagpuan sa pinakamataas na palapag ng isang gusali sa Makati, kung saan ang ingay ng lungsod ay tila isang malayong bulong lamang. Ang bango ng sariwang kape at ang amoy ng mamahaling leather ay tila isang banyagang mundo para kay Andrea, na ilang linggo ring namuhay sa gitna ng amoy ng ulan at alikabok sa sampalok. Si Mr. Valdez, ang pinakamalaking karibal ni Marco sa industriya, ay dahan-dahang sumandal sa kanyang upuan. Pinanood niya si Andrea hindi bilang isang babaeng sawi, kundi bilang isang hiyas na itinapon ng isang mangmang. Ang suot ni Andrea na lumang blazer ay maayos pa ring nakalapat sa kanyang katawan. At kahit na may kaunting itim sa ilalim ng kanyang mga mata, ang alab ng kanyang talino ay mas lalong naging matingkad. Hindi awa ang inaalok ko sa'yo, Andrea. Simula ni Mr. Valdez. Ang kanyang boses ay puno ng respeto. Inaalok kita ng posisyon bilang Chief Strategy Officer ng Valdez Global. Alam ko ang bawat galaw mo sa Brightwave. Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit sila naging banta sa akin noon. Ngayon, gusto kong gamitin mo ang galing na yan para sa akin. Tumitig si Andrea sa bintana, kung saan tanaw ang maliliit na sasakyan sa ibaba. May mga kondisyon ako, sir. Hindi ako magtatrabaho kasama ang sinumang kamag-anak. Gusto ko, ang bawat tagumpay ko ay nakapangalan sa akin. Hindi sa isang lalaking itatago ako sa anino. At panghuli, hindi ko sisirain ang Brightwave gamit ang maruming paraan. Sisirain ko sila sa pamamagitan ng pagpapakita kung gaano sila kawalan nang wala ako. Napangiti si Mr. Valdez. Tanggap ko ang lahat ng yan. Mula ngayon, ikaw na ang hahawak sa aming pinakamalalaking proyekto at huwag kang mag-alala tungkol kay Sofia. May nakahanda na kaming scholarship para sa kanya. Sa loob ng sumunod na 2 buwan, ang pagbabago kay Andrea ay tila isang milagro. Ang kanyang mahabang buhok na dati ay laging nakapusod, ay ngayon ay maayos na gupit at kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng opisina. Ang kanyang mga hakbang sa hallway ay may kasamang tunog ng tiwala sa sarili. Bawat tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila isang deklarasyon ng kanyang pagbabalik. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa para sa atensyon ng asawa. Siya na ngayon ang reynang muling nahanap ang kanyang korona. Habang umaakyat ang bituin ni Andrea, nagsimula namang magdilim ang langit sa Brightwave Solutions. Sa loob ng opisina ni Marco, ang hangin ay puno ng tensyon at amoy ng sunog na kape.
Si Nathan ay nakaupo sa gitna ng mga papeles. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng pawis sa, Marco, hindi ko maintindihan. Bakit ayaw tanggapin ng system ang bagong audit? Sigaw ni Nathan habang marahas na pinipindot ang mga keys ng kanyang laptop. Lahat ng accounts na hawak ni Andrea noon, biglang nag-error. Ang mga clients, hindi na sumasagot sa mga tawag ko. Si Marco ay nakatayo sa may bintana. Ang kanyang mukha ay tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang linggo. Ang kanyang kumpanya ay unti-unti nang nauubusan ng pondo at ang mga investors ay nagsisimula ng magtanong tungkol sa biglang pagbaba ng kalidad ng kanilang serbisyo. Dahil ang lahat ng iniwan ni Andrea ay mga shell lamang, Nathan, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Ang utak ng system na yan ay nasa kanya. At ngayon, narinig ko na nasa Valdez Global na siya. Isang umaga, habang nag-aayos si Andrea ng kanyang gamit sa kanyang bagong opisina, pumasok ang kanyang secretary. Inilapag nito ang isang sulat sa ibabaw ng kanyang mesa. Ito ay isang legal notice mula sa Brightwave Solutions na pirmado ni Marco na nag-aakusa sa kanya ng intellectual theft. Napatawa ng malakas si Andrea. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila isang malamig na hangin na umiikot sa loob ng silid. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. Ipadala niyo na ang mga dokumentong hawak natin. Utos ni Andrea. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ipaalam niyo sa kanila na ang lahat ng system, software, at Quietrin na ginagamit ng Brightwave ngayon ay nakarehistro sa pangalan ko bilang individual na inventor. 5 taon na ang nakalilipas. Ngayong araw, formal nating kakasuhan ang Brightwave Solutions ng copyright infringement. Gusto kong makita kung paano ipapaliwanag ni Marco sa mga investors kung bakit ang buong kumpanya niya ay nakatayo sa ibabaw ng mga pag-aari na hindi naman sa kanya. Ibinaba ni Andrea ang telepono at dahan-dahang sumandal. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na nagtatayo ng kanyang bagong imperyo. Ang laban ay nagsisimula pa lamang, at sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Nababaliw na yata ang system na ito, Marco. Ayaw talagang gumana. Ang sigaw ni Nathan ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng tahimik na hallway ng Brightwave Solutions. Ang marahas na paghampas niya sa ibabaw ng lamesa ay lumikha ng isang tunog na yumanig sa mga nakapaligid na gamit. Ngunit hindi nito nagawang gisingin ang monitor na nananatiling itim at walang buhay. Sa loob ng opisina, ang hangin ay naging kasing pait ng amoy ng malamig na kapeng kanina pa napabayaan. Si Marco ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang buhok. Ang kanyang suit, na dati ay laging maayos at plansado, ay ngayon ay lukot-lukot na, katulad ng kanyang kasalukuyang buhay. Pinapanood niya ang kanyang pinsan, na pawis habang pilit na kinakalikot ang server na tanging si Andrea lang ang may alam kung paano paandarin. Sinasabi ko na sa'yo, Marco, may ginawa si Andrea sa files. Hindi ito simpleng error lang, bulyo muli ni Nathan. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagkapahiya. Lahat ng accounts, lahat ng algorithm, biglang nag-lock. At ngayon, tumatawag na ang pinakamalaking investor natin. Gusto nilang bawiin ang pondo dahil hindi natin maipakita ang progress report. Hindi nakasagot si Marco. Ang bawat salita ni Nathan ay tila isang malakas na sampal na nagpapaalala sa kanya ng sariling katangahan. Noon lang niya napagtanto na ang handover na ibinigay ni Andrea ay isang bitag, isang masining na paraan ng pagpapakita na ang lahat ng teknolohiya ng Brightwave ay isang patay na katawan kung wala ang kanyang asawa na siyang nagsisilbing hininga nito. Sa gitna ng tensyon, bumukas ang pinto at pumasok si Lola Estela. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing kinis ng dati. Ang bawat kulubot ay tila mas lalong lumalim dahil sa galit. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na pumipindot sa screen. Anong nangyayari rito? Bakit nagkakagulo ang mga tauhan sa labas? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na unti-unti nang naglalaho. At bakit hindi sumasagot ang babaeng yan sa mga tawag ko? 12 beses ko na siyang tinatawagan. Ma, tumigil na kayo. Hindi na sasagot si Andrea. Mahinang sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon. Anong hindi sasagot?
Dapat niyang malaman ang kanyang obligasyon. Utang niya sa atin ang lahat. Sigaw ni Lola Estela habang muling idinedial ang numero ni Andrea. Ipakakausap ko siya sa mga Valdez. Sasabihin niya sa kanila na nagkamali lang siya ng impormasyon. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang maliwanag at tahimik na conference room, nakaupo si Andrea. Ang kanyang cellphone ay nasa ibabaw ng mesa, paulit-ulit na umiilaw at nagba-vibrate. Ngunit hindi niya ito tinitignan. Pinanood niya ang bawat pag-ilaw ng screen bilang isang paalala ng desperasyon ng mga taong dati ay tumapak sa kanyang dangal. Hindi mo ba sasagutin, tanong ni Mr. Valdez, na nakaupo sa tapat niya, may hawak na baso ng tubig. Ngumiti si Andrea, isang ngiting hindi na humihingi ng paumanhin. Hayaan mo silang tumawag, sir. Ang tunog ng teleponong hindi sinasagot ay ang pinakamasakit na sagot sa mga taong akala ay pagmamay-ari nila ang iyong oras. Dahan-dahang kinuha ni Andrea ang kanyang cellphone. Sa isang mabilis na galaw, iniblock niya ang numero ni Lola Estela at ni Marco. Ang bawat pag-click sa screen ay tila isang pagbaklas sa mga rehas na nagkulong sa kanya. Pagkatapos ay muli siyang humarap sa mga investors ng Valdez Global. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan habang ipinapaliwanag ang bagong strategy na magpapabagsak ng tuluyan sa kumpanya ni Marco. Samantala, sa loob ng bahay ng mga Delgado, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang sumpa. Ang mga gamit na dati ay simbolo ng yaman ay tila mga anino na lamang ng nakaraan. Nakaupo si Lola Estela sa sofa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang isang legal na dokumento na kararating lang isang notice ng foreclosure para sa kanilang bahay dahil sa mga hindi nabayarang utang ni Marco na itinago nito sa kanya. Marco, ano ito? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takod. Saan tayo titira? Hindi sumagot si Marco. Naglakad siya palabas ng bahay. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila isang huling pamamaalam. Nagmaneho siya patungo sa lumang apartment sa Sampaloc, ang lugar na pinagdalhan niya ng matinding hirap kay Andrea. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas. Lumilikha ng isang malungkot na tunog sa bubong ng kanyang sasakyan. Huminto si Marco sa harap ng lumang gusali. Nakita niya ang isang maliit na bintana sa itaas na may mahinang ilaw. Alam niyang wala na roon si Andrea, ngunit ang alaala ng kanyang paghihirap ay tila nakaukit sa bawat bitak ng pader. Bumaba si Marco sa sasakyan, hinahayaan ang ulan na bumasa sa kanyang mamahaling suit. Naglakad siya patungo sa pinto, at nagsimulang kumatok hindi. Nagsimulang lumuhod sa harap ng saradong pinto. Andrea, please, hikbi ni Marco. Ang kanyang boses ay nalulunod sa tunog ng malakas na ulan. I-save mo ang kumpanya. I-save mo kami. Gagawin ko ang lahat. Basta bumalik ka lang. Ngunit ang pinto ay nanatiling sarado. Ang tanging sumagot sa kanya ay ang hagupit ng hangin at ang malamig na tubig na tila humuhugas sa bawat bakas ng kanyang kayabangan. Sa itaas, ang bintanang tinitignan niya ay biglang nagdilim. Iniwan siya sa gitna ng kawalan at pagsisisi. Hindi mo na ako kailangang luhuran. Marco, tapos na ang panahon ng pagsamba ko sa'yo. At wala nang halaga ang iyong mga luha sa harap ng mga desisyong ginawa mo. Ang boses ni Andrea ay kasing tatag ng batong hiyas, walang panginginig, at puno ng awtoridad habang nakatayo siya sa likod ng kanyang malapad na lamesa sa Valdez Global. Pinanood niya si Marco na dahan-dahang tumatayo. Ang mga mata nito ay namumula at ang kanyang dating maayos na hitsura ay tila isang malabong alaala na lamang. Ang bawat patak ng ulan na nananatili pa sa kanyang suit ay tila mga simbolo ng kanyang unti-unting paghina. Andrea, please, maging makatao ka naman. Pagsusumamo ni Marco, ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon. Hindi lang para sa akin ito. Isipin mo ang kumpanya. Isipin mo ang future ni Sofia. Kapag nag-file ako ng bankruptcy, pati ang pangalan niya ay madadamay. Gusto mo bang lumaki ang anak natin na may dalang mantsa ng pagkabigo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Andrea. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang piraso ng tissue mula sa kanyang lamesa at iniabot ito kay Marco. Ngunit siniguro niyang hindi magdidikit ang kanilang mga balat. Ang distansyang iyon ay tila isang milya ang layo, isang hangganang hindi na muling matatawid ni Marco. Isipin si Sofia, ulit ni Andrea. Ang kanyang tono ay puno ng merya. Marco,
Noong tinanggal mo ako sa kumpanya para ibigay ang pwesto ko kay Nathan, naisip mo ba ang future ni Sofia noong hinayaan mong saktan at itaboy ako ng iyong ina sa gitna ng gabi? Naisip mo ba kung anong mararamdaman ng anak mo? Ngayon, gagamitin mo siya bilang panangga sa sarili mong kapabayaan. Yumuko si Marco. Ang kanyang mga balikat ay gumuho sa bigat ng katotohanan. Alam kong nagkamali ako. Gagawin ko ang lahat. Andrea, just save Brightwave. Kahit maging empleyado mo na lang ako, tatanggapin ko. Huwag mo lang hayaang makuha ng mga creditors ang lahat. Huminga ng malalim si Andrea at tumingin sa labas ng bintana, kung saan tanaw ang mga naglalakihang gusali ng Makati. Hindi ko ililigtas ang Brightwave para sa'yo, Marco, pero dahil ayaw kong mawala ng trabaho ang mga taong tapat na nagsilbi sa akin sa loob ng 12 taon, may alok ako sa'yo. Bibilhin ng Valdez Global ang lahat ng assets ng Brightwave, ang equipment, ang software at ang mga kontrata. Sa madaling salita, mawawala sa'yo ang kumpanya, pero mananatiling buhay ang operasyon nito sa ilalim ng pamamahala ko. Pero, paano ang bahay ni na Mama? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Ang bahay ay nasa foreclosure na. Marco, iyan ang presyong kailangan mong bayaran sa pakikinig sa maling payo ng iyong ina. Sagot ni Andrea ng walang bakas ng emosyon. Mabibigyan ka ng sapat na halaga mula sa buyout para mabayaran ang iyong mga personal na utang. Pero pagkatapos noon, wala ka ng kinalaman sa industriyang ito. Mag-uumpisa ka muli mula sa ibaba, kung saan mo ako iniwan. Napatulala si Marco. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang kayabangan, ay naglaho na parang usok. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Ang kanyang bawat hakbang ay tila tunog ng isang taong nawalan na ng direksyon sa buhay. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, bumukas ang pinto ng marahas. Pumasok si Lola Estela. Hingal na hingal at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi siya tumingin sa kanyang anak. Ang kanyang titig ay direktang nakatusok kay Andrea na tila isang talim. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng opisina. Andrea, akala mo ba ay nanalo ka na? Akala mo ba ay matatapos ang lahat sa pagkuha mo ng kumpanya? Mama, umuwi na tayo. Wala na tayong laban. Pagpipigil ni Marco, ngunit itinulak siya ng matanda. Tumahimik ka. Marco, hindi ko hahayaang bastusin tayo ng babaeng ito. Hinarap ni Lola Estela si Andrea at lumapit ng husto sa lamesa. Masyado kang kampante, Andrea. Pero may isang bagay kang hindi alam. Isang lihim na itinago ko sa loob ng 14 na taon. Akala mo ba ay tunay kang delgado sa pamamagitan ni Sofia? Nanigas si Andrea sa kanyang kinatatayuan. Ang pintig ng kanyang puso ay tila tumigil. At ang lamig na naramdaman niya sa kanyang batok ay kasing talim ng yelo. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Andrea. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na puno ng takot. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lola Estela. Huwag kang mag-alala, malalaman mo rin ang katotohanan. Pero tandaan mo ito sa sandaling malaman ni Sofia kung sino talaga ang kanyang ama. Hindi lang kumpanya ang mawawala sa'yo. Pati ang anak mong ipinagmamalaki mo ay maglalakad palayo sa'yo ng may pandidiri. Tumalikod ang matanda at marahas na hinila si Marco palabas. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang malakas na kulog na nag-iwan kay Andrea. Sa gitna ng isang nakakabinging katahimikan, nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Isang bagong uri ng pangamba ang nagsimulang bumalot sa kanyang puso. Isang bis na hindi kayang lutasin ng kahit anong talino o yaman. Baka akala mo, Andrea, nakalimutan ko na kung paano ka napunta sa pamilyang ito. Isang hamak na anak ng isang bangkaroteng negosyante na isinalba ng pera ng mga delgado. Ang boses ni Lola Estela ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa hangin ng malamig na opisina ni Andrea. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang boses ng isang makapangyarihang matanda, kundi ang boses ng isang taong desperadong nananakit dahil wala na siyang ibang sandata. Nakatayo si Andrea sa harap ng kanyang bintana, nakatingin sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa langit ng Makati.
Ang bawat salita ng kanyang biyanan ay tila isang malayo at walang saysay na ugong na lamang. Humarap si Andrea kay Lola Estela. Ang kanyang mukha ay kalmado, isang katahimikang nabuo mula sa maraming taon ng pagtitiis at ngayon ay ganap na paglaya. Alam ko ang kwentong yan, Estela. Yan ang kwentong 12 taon mong ipinamukha sa akin upang gawin akong alipin ng utang na loob. Na isinalba niyo ang tatay ko. Na utang ko sa inyo ang buhay ko. Dahan-dahang lumapit si Andrea sa matanda. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa alpombra ay tila isang marahang paglapit ng katarungan. Pero kagabi, may natuklasan ako habang inaayos ko ang mga lumang dokumento ng tatay ko. Ang perang ipinahiram niyo sa kanya noon. Hindi yun galing sa kabutihan ng puso niyo. Yun ay galing sa insurance policy ng nanay ko na ninakaw at minanipula niyo gamit ang inyong mga koneksyon. Isinalba niyo ang tatay ko gamit ang sarili naming pera at ginawa niyo kaming mga bilanggo ng isang kasinungalingan. Nanlaki ang mga mata ni Lola Estela. Ang kanyang panginginig ay hindi na maitago. Ang rosaryong hawak niya ay tila naging isang mabigat na kadena sa kanyang mga daliri. Wala kang ebidensya, nagsisinungaling ka. Ang ebidensya ay nasa mga dokumentong pipirmahan ni Marco ngayon. Malamig na sagot ni Andrea. At tungkol sa lihim na sinasabi mo kay Sofia. Alam ko ang totoo, Estela. Alam ko na noong ipinanganak si Sofia, sinubukan mong dayain ang record upang magduda si Marco sa akin. Pero ang pagmamahal ng isang ina ay hindi kayang gibain ng isang peking papel. Sinabi ko na kay Sofia ang lahat. Alam niya ang bawat kasinungalingan niyo. At alam mo ba kung anong sabi niya na hinding-hindi siya magiging katulad mo? Sa sandaling yon, bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. At ang kanyang mga mata ay walang bakas ng dating kayabangan. Hawak niya ang isang asul na folder ang mga papeles para sa kanilang annulment at ang formal na pagsasalin ng lahat ng assets ng kumpanya. Marco, huwag mong pirmahan yan, huwag kang papayag. Sigaw ni Lola Estela. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang mahinang iyak na lamang ng isang sugatang hayop. Tumingin si Marco sa kanyang ina ng may halong lungkot at pandidiri. Tama na, 12 taon mo akong binalot sa mga kasinungalingan mo. Pinaniwala mo akong mas magaling ako sa kanya. Pinaniwala mo akong kailangan ko siyang apakan para maging lalaki. Pero sa totoo lang, ikaw ang pumatay sa pamilya ko. Inilapag ni Marco ang folder sa lamesa ni Andrea. Ang tunog ng pagpihit ng takip ng ballpen ay tila ang huling hibla ng kanilang pagsasama na tuluyan ng naputol. Mabilis niyang nilagdaan ang bawat pahina. Ang bawat stroke ng panulat sa papel ay tila isang paghingi ng tawad na alam niyang hindi na sapat. Andrea, tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Hindi ko hinihiling na balikan mo ako. Hinihiling ko lang na sana balang araw, mapatawad mo ang isang lalaking naging bulag sa harap ng tunay na kayamanan. Tinitigan ni Andrea ang asawa. Sa loob ng kanyang puso, ang galit ay wala na. Napalitan na ito ng isang malalim na kapayapaan. Pinapatawad na kita, Marco. Hindi dahil deserve mo, kundi dahil kailangan ko ng katahimikan para sa sarili ko at para kay Sofia. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Ang Andrea na minahal at sinaktan mo ay matagal na ring namatay kasabay ng mga pangarap nating binuo sa maling pundasyon. Kinuha ni Andrea ang folder at itinago ito sa kanyang drawer. Tumingin siya kay Lola Estela na ngayon ay nakaupo sa gilid ng upuan, mukhang matandang-matanda at talunan. Maaari na kayong umalis. Ang bahay na foreclosure ay may palugit na 3 araw. Pagkatapos noon, wala na kayong kinalaman sa buhay namin. Habang naglalakad ang mag-ina palabas ng kanyang opisina, naramdaman ni Andrea ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay hindi na naging masakit. Ito ay tila isang magandang musika ng pagtatapos. Naupo si Andrea sa kanyang swivel chair at huminga ng malalim. Kinuha niya ang isang litrato sa kanyang lamesa, ang litrato nila ni Sofia na tumatawa sa ilalim ng ulan. Ang bawat sakripisyo, ang bawat patak ng luha, at ang bawat gabing puno ng pait ay nagbunga ng isang bagong umaga. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Isang yakap mula sa tadhana na nagsasabing sa wakas, siya ay malaya na. Ang bawat dapit hapon ay may dalang pangako ng pahinga, ngunit para kay Andrea Ramirez,
Ang bawat paglubog ng araw ay isang paalala ng kanyang muling pagsilang. 3 taon ang mabilis na lumipas simula nang huling isara ni Andrea ang pinto ng bahay ng mga Delgado. Ngayon, ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ng isang engrandeng ballroom sa Makati ay tila isang marcha ng tagumpay. Suot ang isang disenyong terno na kulay asul na sumisimbolo sa kapayapaan at kapangyarihan. Naglalakad siya patungo sa entablado. Hindi na siya ang aninong nagtatago sa likod ni Marco. Siya na ngayon ang hinahangaang tagapagtatag ng Ramirez at Associates. Isang kumpanyang naging kanlungan ng mga talentadong professional na dating hindi napapansin. Sa harap ng daan-daang kababaihan, tumayo si Andrea sa harap ng mikropono. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa kanya, naghihintay sa bawat salitang bibigkasin ng babaeng naging simbolo ng katatagan, ang tunay na halaga ng isang babae. Simula ni Andrea, ang kanyang boses ay malinaw at may lalim na tila isang malumanay na agos ng ilog. Ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming sakripisyo ang kaya niyang gawin para sa iba. Nasusukat ito sa sandaling magpasya siyang mahalin ang sarili niya ng sapat upang sabihing, "Hindi ko na kayang hayaan na tapakan ang aking dangal." Ang tagumpay ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagbuo ng isang buhay na hindi na kailangan pang humingi ng pahintulot sa sinuman upang maging masaya. Matapos ang seminar, habang naglalakad si Andrea patungo sa kanyang sasakyan, isang pamilyar na anyo ang nakita niya sa malayo. Sa gilid ng kalsada, nakatayo si Marco. Wala na rito ang kislap ng mamahaling suit o ang kayabangan sa kanyang mga mata. Nakasuot siya ng isang simpleng polo, bitbit ang isang lumang bag. Tila kakatapos lang sa kanyang trabaho bilang isang ordinaryong sales manager sa isang maliit na kumpanya. Tumigil si Andrea. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng ingay ng trapiko at usok ng lungsod. Sa unang pagkakataon, wala nang naramdamang hapdi si Andrea. Ang tanging naroon ay isang malalim na pag-unawa. Dahan-dahang lumapit si Marco, ngunit nanatili ang sapat na distansya sa pagitan nila, isang distansyang hinding-hindi na muling mabubura ng panahon. "Congratulations, Andrea," mahinang sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng respeto na huli nang dumating. "Narinig ko ang speech mo. Tama ka. Masaya ako na nahanap mo na ang iyong boses." "Salamat, Marco," sagot ni Andrea ng may tipid ng ngiti. "Sana ay nahanap mo na rin ang kapayapaang hinahanap mo." "Si Mama, nasa probinsya na siya," dagdag ni Marco. Ang kanyang boses ay may bahid ng lungkot. "Mag-isa na lang siya roon. Minsan, tinatanong niya kung nasaan ka. Pero alam kong hindi na dapat. Patawarin mo kami sa lahat." "Pinatawad ko na kayo, di Marco, matagal na. Dahil kung hindi ko ginawa yon, mananatili akong bilanggo ng nakaraan," sabi ni Andrea bago siya dahan-dahang pumasok sa kanyang sasakyan. Pinanood niya ang anino ni Marco na unti-unting lumiliit sa kanyang side mirror, tila isang pahina ng libro na tuluyan na niyang binuklat at tinapos. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng amoy ng sariwang bulaklak at ang masayang tawa ni Sofia. Nakaupo ang kanyang anak sa sofa. May hawak na isang libro na kakarating lang mula sa palimbagan. Ito ang unang librong isinulat ni Sofia, isang koleksyon ng mga tula para sa mga inang lumaban sa gitna ng unos. "Mommy, tignan mo to, masayang sabi ni Sofia sabay abot ng libro. Binuksan ni Andrea ang unang pahina. Doon, nakasulat ang isang maikling dedikasyon na nagpaiyak sa kanya ng may halong galak. "Para sa aking ina, ang arkitekto ng aking mga pangarap. Salamat dahil hindi ka sumuko sa sarili mo. Dahil doon ay tinuruan mo akong huwag sumuko sa aking sarili." Niyakap ni Andrea nang mahigpit ang kanyang anak. Ang init ng yakap ni Sofia ay tila ang huling piraso ng puzzle na kumumpleto sa kanyang pagkatao. Sa labas, ang buwan ay maliwanag na sumisikat. Nagbibigay ng pilak na liwanag sa kanilang munting tahanan na puno ng pag-ibig at katotohanan. Sa huling sandali ng gabi, lumabas si Andrea sa kanyang balkonahe. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Tila isang bulong ng universo na nagpapasalamat sa kanyang katapangan. Wala na ang takot, wala na ang pait. Ang tanging natira ay ang isang babaeng nakatayo ng matuwid, handang harapin ang anumang bukas, dahil alam niyang ang pinakamatibay na halaga ng kanyang buhay ay ang kanyang sariling kaluluwa. Sa wakas, bulong ni Andrea sa hangin,
Ako ay ganap ng malaya